baka panoodin ng ama ko. Kung sakali mang panoodin niya to, may message ako sa kanya. Sasabihin ako na hindi ko na kayang ginagawa niya. Pati sila nadamay ang mga ginagawa ng ama ko. Lahat ng hunter na nadamay na. Kaya pati mga bata, nakita ko sa upload nila ni Alpha Tibans, pati mga bata, dinadamay nila. Grabe, wala kayong gawa. Kita ko lang yung upload na dinadamay yung mga bata. Kaya naawa ako. Ama, sana magbagong buhay ka na. Kasi ang masayang buhay, ama, ay pagiging mabait. Ito ako ngayon. Nagbagong buhay na ako. Naturuan ako ng maayos. Nag-ano sa akin, sila Kuya Alpha, si Edward, lahat ng mga hunter. Ito po, namiss ko po kayo. Magandang gabi sa inyo. Ayun, ipapasalamat ako kay Edward at nabasa niyo yung message ko sa kanya na puntahan ako dito. Kahit yung daan hindi halos maano ng motor. Yung napaka-sukal ng daan, mahirap yung daan papunta dito sa lugar kung saan dito ako nilagay ni Kuya Alpha. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung asang lugar to, basta ako safe ako dito. Kasi kung andun ako sa bahay nila, may naghahanap sa akin. Kaya mas minabuti ni Kuya Alpha na dito ako ilagay. Ito, papasalamat ako kay Kuya Edward dahil nabasa yung message ko sa kanya. Kasi gusto ko rin mag-update sa kalagayan ko sa na okay na ako dito. Hinalam ko yung cellphone ni Kuya Edward para sabihin ako sa inyo. Kasi tuloy din ako nagpapasalamat kay Kuya Edward. Kahit yung daan dito hindi ko maintindihan. Basta magaling yung daan dito sa papunta dito. Kaya nagpapasalamat kay Edward kahit malayo ako, malayo yung nilakbay niya, nilakad punta sa sukal na bahay na ito. Papasalamat talaga kahit binisita niya ako dito. Hindi siya nakabidyo kasi pinipilit ko talaga siyang magpunta dito. So, nag-message ako sa kanya, sabi ko, kay Edward, kahit talawin man lang ako dito, may sasabihin ako sa mga supporter, mga nanonood. Mag-update lang ako sa kalagayan ko kung naano ako. Kasi Kuya Alpha andun pa sa bukid. Hindi ko pa alam kung kailan ako natulawin Kuya Alpha. Pero okay na. Andito na si Kuya Edward. Wala problema kasi may sasabihin ako sa inyo. Nung nakaraang araw, patuloy akong nagsusuka. Kasi hindi ko na talaga alam kung pakiramdam ko parang nilalagnat sa suka ng uubo.
At minessage ko si Kuya Edward. Sabi ko sa kanya, Kuya Edward, baka sakaling mapuntahan mo ako dito. Kahit malayo, nagsugal pa rin si Kuya Edward para makapuntahan lang ako dito kasi kung nakarang araw, susuka na ako. Tapos nilalagnat. Kahit malayo tong lugar na to, pinuntahan pa rin ako ni Edward. Ito po, doon siya sa kwarto. Kasi meron ko yung cellphone niya para mag-update sa inyo kung anong kalagayan ko. Pagpunta ni Edward dito sa bahay, ay sabi ko pala kay Edward na bumili siya ng tambal, gamot sa pangalan ng tiyan. Nasusuka po kasi ako, tapos nilalagnat. Dito, nagdalhan na din ako ng salubong kay Edward. Nagdalhan din naman ako ni kay Edward sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako kahit malayo tong lugar na to. Hindi ako nakalimutan kay Edward na puntahan. Kahit ang layong-layo, kasi dito na rin ako nilagay ni Kuya Alpha kasi para sa ikakabuti ko. Para di ako mahanap ng mga naghahanap sa akin. Kasi yung ama ko, pinapahanap ako sa mga tauhan. Kaya nagpapasalamat din ako kay Kuya Alpha na dinala niya ako dito sa lugar na to. Hindi ko lang sasabihin sa inyo kasi baka panoorin pa tong video na i-upload ni Kuya Edward. Baka panoorin ng ama ko. Kung sakali mang panoorin niya to, may message ako sa kanya. Sasabihin ako hindi ko na kayang ginagawa niya. Pati sila nadamay ng mga ginagawa ng ama ko. Lahat ng hunter nadamay na. Kaya pati mga bata, nakita ko sa upload nila ni Alpha at Evans, pati mga bata dinadamay nila. Grabe, wala kayong awa. Kita ko lang yung upload na dinadamay yung mga bata. Kaya naawa ako. Ama, sana magbagong buhay ka na. Kasi ang masayang buhay, Ama, ay pagiging mabait. Ito ako ngayon. Nagbagong buhay na ako. Naturuan ako ng maayos. Nag-ano sa akin, sila Kuya Alpha, si Edward, lahat ng mga hunter. Kaya na tumulong sa akin. At yun, papasalamat ako kay Edward na sinalhan din ako ng mga pagkain, mga dilata, mga gamot na kailangan ko dito. Kasi nung isang araw, nilalagnat at nagsusuka ako. Lahat ng ako, kala ko nga hindi mababasa ni Kuya Edward yung message ko kasi alam mo na busy si Kuya Edward. Pumunta siya ng bundok doon, pero okay lang. At least pumunta na siya dito. Gusto ko lang din sabihin sa ama ko na, Ama, huwag mo na akong hanapin, pabayaan mo na ako dito. Hayaan mo na yung mga bata na mga dinadamay niyo dahil sa kasamaan niyo. Pati ako,
kinakaya yung hindi na nakikita ko. Kasi ngayon, may dinadamdam pa din ako na konting sakit na kaya yun, wala rin akong nagpapasalamat din ako kasi dinalaw na ako ni Edward. Kaya magpapasalamat din ako ng marami sa mga tumulong sa akin. Mensahe din ako sa ama ko. Ama, sana magbago ka na. Magbago ka na kasi malapit na bagong taon, magpapasko. Gustuhin ko bumalik dyan sa atin pero hindi na ako pinapabalik kasi masama yung mga ginagawa mo. Ayoko din bumalik dyan kasi yung mga ginagawa mo pa lang sa mga bata, naawa ako. Kaya ama, ikiusap na ako sa iyo na magbagong buhay ka na. Mamakaawa ako sa iyo. Gustuhin ko mang bumalik dyan sa akin pero hindi ko magawa. Malabo ako makabalik dyan. Kung siguro magbabago ka, ama, yun na ako babalik. Kasi yung mga papanood ko, yung mga video nila, sabi, sama-sama mo. Kahit mga bata pa sila, naawa din ako. Kaya sila dinala na ako ng bagong buhay. Kaya kung ako sa iyo, ama, nagbago ka na kasi gusto ko kayong makasama. Malapit na bagong taon, gusto ko lang kayong makasama. Magpasko, pero bawal. Sana, ama, magbago kayo sa inyong mga ginagawa kasi gusto ko bumalik dyan kasi hindi ko kaya yung mga nakita ko. Wala ka ng pag-asang magbago. Labo na. Kaya, ama, makikita mo naman itong video na to. Makikiusap ko sa inyo na magbago ka na. Kasi yung mga bata na hindi hirapan yung mga ginagawa mo at sana ay